hiraya ng tadhana. Magandang araw sa inyong lahat, mga kakwento. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, maligayang pagdating. Dito natin sasariwain, babasahin, at pakinggan ang iba't ibang kwento. Mula sa pag-ibig, pagsubok, hanggang sa mga kwentong magpapaisip at tatak sa inyong mga puso. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated tuwing may bago tayong kwentong ibabahagi. Ngayong araw, handa na ba kayo? Samahan niyo akong makinig at sumama sa paglalakbay sa kwento na pinamagatang Ang Lihim sa Lumang Apartment. Maagang nagising si Rina Villamor sa maliit niyang inuupahang apartment sa lungsod. Habang nakatitig siya sa kisame, hindi niya maiwasang isipin ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Simula nang dumating siya sa Maynila upang makipagsapalaran, tila sunod-sunod ang pagsubok na dumadating sa kanyang buhay. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang bag habang papunta sa trabaho sa isang malaking restaurant sa downtown. Ngunit pagdating niya roon, agad siyang sinalubong ng manager. "Rina, pwede ba kitang makausap saglit?" Seryosong tanong nito. Kinabahan si Rina. Iniisip niyang baka may nagawa siyang mali. "May nawawalang pera sa cashier kagabi," sabi ng manager. "At isa ka sa mga huling naiwan dito?" Nanlamig ang buo niyang katawan. "Sir, hindi po ako kumuha ng pera." Nanginginig niyang sagot. Tahimik lamang ang manager habang nakatingin sa kanya. Ramdam ni Rina ang mga matang nakatingin mula sa kanyang mga katrabaho. Parang unti-unting nawawala ang tiwala ng mga ito sa kanya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, mabigat ang kanyang pakiramdam. Ngunit pagpasok niya sa apartment, may napansin siyang kakaiba. Bahagyang bukas ang pinto kahit sigurado siyang isinara niya ito bago umalis. Dahan-dahan siyang pumasok. "Hello?" Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Habang papalapit siya sa mesa, may nakita siyang lumang envelope. Nakapangalan yun sa kanya. Para kay Rina Villamor. Mabilis niyang binuksan ng sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Isang lumang litrato, kasama ang kanyang ina, at isang lalaking hindi niya kilala. Kasama ng litrato ang isang sulat. "Rina, panahon na para malaman mo ang totoo tungkol sa iyong ama." Napatakip si Rina sa kanyang bibig sa sobrang gulat. "Sino siya?" bulong niya. Kasabay noon, may narinig siyang malalakas na yabag mula sa labas ng apartment at dahan-dahang may kumatok sa kanyang pinto. "Tok! Tok! Tok! Rina, alam kong nandyan ka." Nanginginig siyang napaatras. Sino ang taong nasa labas? At anong lihim ang mabubunyag tungkol sa kanyang nakaraan? Patuloy ang malakas na katok sa pintuan ng apartment ni Rina Villamor. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang lumang litrato at sulat. "Rina, buksan mo ito. Mahalaga ang sasabihin ko." Pamilyar ang boses. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa maliit na butas. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Kuya Ben?" Mabilis niyang binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang matagal ng kaibigang dating kapitbahay nila sa probinsya. "Kuya Ben, bakit nandito ka?" Gulat niyang tanong. Mukhang pagod at balisa ang lalaki. Pawis na pawis ito at tila may iniiwasan. "Hindi tayo pwedeng magtagal dito," sabi nito habang palingalinga sa hallway. "May mga taong naghahanap sa sulat na hawak mo." Lalong kinabahan si Rina. Ano bang meron dito? At sino ang lalaking kasama ni Mama sa litrato? Huminga ng malalim si Ben bago sumagot. "Rina, hindi mo tunay na ama si Mang Carding." Parang tumigil ang mundo ni Rina sa narinig. "Anong ibig mong sabihin?" "Bago namatay ang mama mo, may ipinagtapat siya sa akin." Mahinang sabi ni Ben. "Mayaman ang tunay mong ama, isa siyang negosyante rito sa Maynila." Hindi makapaniwala si Rina. Kung ganon, bakit niya kami iniwan? Hindi niya alam na may anak siya. Biglang napaupo si Rina sa gilid ng kama. Halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman. Galit, lungkot at pagkalito. Ngunit bago pa makapagsalita si Ben, may narinig silang yabag sa hallway. Mabibigat at papalapit. Napatingin si Ben sa bintana. "Lagot," bulong niya. "Bakit?" "Nasundan nila ako." Maya-maya'y may malakas na suntok sa pinto. "Buksan ninyo ito." Napahawak si Rina sa dibdib sa sobrang takot. "Rina,
Seryosong sabi ni Ben. Kapag nabuksan nila ang pinto, huwag mong sasabihin na nasa iyo ang sulat. Pero sino sila? Hindi agad nakasagot si Ben dahil sa isang iglap bumagsak ang pinto. At 3 lalaking nakaitim ang biglang pumasok sa apartment. Ang sikretong pamana na pasigaw si Rina nang bumagsak ang pinto ng kanyang apartment. Agad siyang napaatras habang ang 3 lalaking nakaitim ay dahan-dahang lumapit. Nasaan ang sulat? Malamig na tanong ng isa. Mabilis na tumayo si Ben at hinarangan si Rina. Wala kay Rina ang hinahanap ninyo. Matapang niyang sabi, ngunit ngumisi lamang ang pinakamatangkad na lalaki. Huwag mo kaming lokohin. Alam naming may iniwang dokumento si Veronica Villamor. Nagulat si Rina sa pagbanggit ng buong pangalan ng kanyang ina. Ano bang meron sa sulat na ito? Sigaw niya. Tahimik ang mga lalaki. Maya-maya'y may inilabas na barahan ng negosyo ang pinuno nila at ibinigay kay Rina. Nagtatrabaho kami para kay Don Emilio Vergara. Napatitig si Rina sa card. Isa sa pinakamayamang negosyante sa Maynila ang pangalang iyon. Madalas niya lamang itong mapanood sa telebisyon. At anong kinalaman niya sa akin? Nagkatinginan ng mga lalaki bago nagsalita ang pinuno dahil siya ang tunay mong ama. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Rina. Hindi siya agad nakapagsalita. Naalala niya ang lahat ng hirap na dinaanan nila ng kanyang ina sa probinsya. Ang gutom, ang pagkakautang, at ang pagkamatay ng kanyang ina nang walang sapat na gamot. Samantalang ang lalaking iyon, mayaman pala. Sinungaling! Umiiyak niyang sigaw. Kung totoo yun, bakit niya kami pinabayaan? Hindi niya alam. Sagot ng lalaki. Kamakailan lang niya nalaman ang tungkol sa iyo. Tahimik na napaupo si Rina habang bumubuhos ang kanyang luha. Ngunit biglang nagsalita si Ben. Huwag kang maniwala agad sa kanila. Napalingon ang lahat kay Ben. May hindi sila sinasabi sa iyo, Rina. Kumunot ang noo ng pinuno ng grupo. Tumahimik ka, Ben. Ngunit umiling ito. Hindi aksidente ang pagkamatay ng mama mo. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Ano? May mga taong gustong maitago ang katotohanan tungkol sa mana mo. Biglang nagkagulo ang silid ng suguri ng isa sa mga lalaki si Ben. Nagtulakan sila hanggang sa mabasag ang mesa. Tumakbo ka, Rina! Sigaw ni Ben. Hindi na nag-isip si Rina. Hawak ang sulat at litrato. Mabilis siyang tumakbo palabas ng apartment habang humahagulgol. Ngunit paglabas niya sa kalsada, may isang itim na sasakyang biglang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang isang matandang lalaki na naka-Amerikana. At sa unang pagkakataon, nakita ni Rina ang mukha ni Don Emilio Vergara. Anak, mahina nitong sabi. Napatigil si Rina Villamor sa gitna ng madilim na kalsada. Basang-basa siya ng ulan, hingal na hingal, habang nakatitig sa matandang lalaking bumaba mula sa itim na sasakyan. Anak. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang salitang yon. Si Don Emilio Vergara, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Maynila, ay nakatayo ngayon sa harap niya. Ngunit sa halip na saya, galit ang naramdaman ni Rina. Huwag mo akong tawaging anak, malamig niyang sabi habang pinipigilan ng luha. Tahimik lamang si Don Emilio. Kita sa mukha nito ang pagsisisi. Rina, matagal kitang hinanap. Hinanap? Napatawa siya ng mapait. Nasaan ka nung walang makain si mama? Nung may sakit siya? Noong kailangan ka namin? Hindi agad nakasagot ang matanda. Tanging tunog ng ulan at busina ng mga sasakyan ang maririnig sa paligid. Hindi ko alam na buntis noon ang mama mo, mahinang sabi nito. May mga taong nagsinungaling sa akin. Sinungaling din kayo, sigaw ni Rina. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang elegante ngunit mataray na babae. Nakapulang lipstick ito at mamahaling alahas. Emilio, tama na ang drama, matalim nitong sabi. Napatingin si Rina. At sino siya? Bahagyang tumigas ang mukha ni Don Emilio. Si Celeste, asawa ko. Ngumisi ang babae habang pinagmamasdan si Rina mula ulo hanggang paa. So ito na pala ang nawawalang anak. Malamig nitong sabi. Mukhang manangas sa ina. Narinig iyon ni Rina at agad uminit ang kanyang ulo. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Celeste. Alam mo bang kapag kinilala ka ni Emilio bilang anak, hahatiin ang mana ng pamilya? Napakunot noo si Rina. Mana? Hindi pa niya iyon iniisip. Ngunit halatang malaking problema yon para kay Celeste.
Makinig ka, bulong ni Celeste kay Rina. Hindi ka kabilang sa mundong ito. Bumalik ka na lang sa probinsya habang maaga pa. Bago pa makasagot si Rina, biglang may humintong motorsiklo sa tabi nila. Rina, sumakay ka, si Ben iyon. May dugo sa gilid ng kanyang labi, ngunit buhay pa. Bilisan mo! Nagkagulo ang mga bodyguard ni Don Emilio. Pigilan sila! Ngunit mabilis na sumakay si Rina sa motorsiklo ni Ben. Sa lakas ng ulan at kaba, mahigpit siyang napayakap habang humaharurot sila palayo. Habang lumalayo sila, lumingon si Rina kay Don Emilio. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang ama niyang umiiyak sa gitna ng ulan. Mabilis na humaharurot ang motorsiklo ni Ben sa madilim at maulang kalsada ng Maynila. Mahigpit ang kapit ni Rina habang magulo ang kanyang isip. Totoo ba lahat ng sinabi nila? Tanong niya habang nilalamig sa ulan. Hindi agad sumagot si Ben. Pagdating nila sa isang lumang bodega malapit sa pier, agad silang pumasok upang makaiwas sa mga humahabol. Hingal na sumandal si Ben sa pader. Kita ang sugat sa kanyang braso. Kuya Ben, sugatan ka. Nag-aalalang sabi ni Rina. Ayos lang ako, pilit nitong sagot. Mas importante ang malaman mo ang katotohanan. Kinuha ni Ben ang lumang envelope mula sa bag ni Rina. May inilabas siyang isa pang papel na nakatupi sa loob nito. Nakita ito ng mama mo bago siya namatay. Dahan-dahang binuksan ni Rina ang dokumento. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isa yung testamento. At nakapangalan doon ang kanyang ina. At siya. Hindi ito pwede. Bulong niya. Ang pamilya Vergara ang may-ari ng malaking lupain sa probinsya ninyo. Paliwanag ni Ben. Pero ayon sa testamento ng lolo mo sa ama, kalahati nito ay para sa'yo. Parang nahilo si Rina. Kung ganon, bakit itinago ito? Dahil may mga taong gustong mapasa kanila ang lahat ng yaman. Biglang pumasok sa isip ni Rina si Celeste. At isa roon si Celeste, mahina niyang sabi. Tumango si Ben. Hindi lang mana ang usapan dito, Rina. Kapag nalaman ng publiko na ikaw ang tunay na tagapagmana, mawawala sa kanila ang kontrol sa kompanya. Tahimik si Rina habang nakatingin sa testamento. Hindi niya kailanman pinangarap ang kayamanan. Ang gusto lang niya noon ay simpleng buhay at makatulong sa kanyang ina. Ngunit ngayon, parang binago ng katotohanan ng buong mundo niya. Maya-maya'y may narinig silang yabag mula sa labas ng bodega. Napatingin si Ben sa maliit na bintana. Hindi pwede, bulong niya. Ano yon? Nasundan tayo. Sunod-sunod na ilaw ng sasakyan ang tumapat sa labas ng bodega. At maya-maya, may boses na sumigaw gamit ang megaphone. Rina Villamor, sumuko ka na. Kinabahan si Rina. Pulis? Ngunit mas lalong namutla si Ben. Hindi totoong pulis ang mga yon. Kasabay noon, may isang putok ng baril na tumama sa bakal na pinto ng bodega. Boom! Napayakap si Rina sa takot at dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Sa likod ng mga armadong lalaki, nakatayo si Celeste at malamig itong nakangiti. Nabingi si Rina sa narinig. Pagpatay, kay mama. Parang nawalan siya ng lakas habang nakatitig kay Celeste. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos hindi siya makahinga. Habang papalapit ang mga pulis upang pusasan si Celeste, bigla itong natawa. Isang malamig at mapait na tawa. Akala ninyo ganun lang kadali? Sabi nito. Celeste, tama na, madiing sabi ni Don Emilio, ibigay mo na ang totoo. Ngunit matalim ang tingin ng babae. Ngayon mo lang ako lalabanan dahil sa anak mo? Napayuko si Don Emilio. Dapat noon pa. Tahimik ang buong bodega. Lumapit ang isang pulis kay Don Emilio at iniabot ang isang folder. Nakita namin ito sa lumang opisina ni Ma'am Celeste. Kinuha yon ni Emilio at iniabot kay Rina. Dahan-dahan niya iyong binuksan. Mga lumang dokumento, medical records ng kanyang ina at isang sulat kamay. Nanginginig na binasa ni Rina ang nakasulat. Kapag may nangyari kay Veronica, siguraduhing walang makakaalam tungkol sa bata. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pirma yun ni Celeste. Hindi. Umiiyak na bulong ni Rina. Lumapit si Celeste at diretsyong tumingin sa kanya. Hindi ko planong patayin ang mama mo. Sinungaling! Sigaw ni Rina. Gusto ko lang siyang lumayo kay Emilio. Sagot ni Celeste. Pero matigas siya. Ayaw niyang manahimik. Tahimik na napaiyak si Rina. Habang nagsasalita si Celeste,
Unti-unting nabubuo sa isip niya ang lahat. Hindi aksidente ang pagkawala ng kanyang ina. May taong gustong burahin sila noon pa man. Biglang lumuhod si Don Emilio sa harap ni Rina. At doon, mas lalong nagulat ang lahat. "Patawarin mo ako," umiiyak nitong sabi. "Bilang ama, nabigo kita." Hindi alam ni Rina kung ano ang mararamdaman. Galit, lungkot, pangungulila. Lahat iyon sabay-sabay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang pinilit ni Celeste kumawala sa mga pulis. "Kung hindi ko makukuha ang lahat, walang makakakuha." Mabilis nitong hinablot ang baril ng isang gwardya. "Maam!" sigaw ng mga pulis. Nagtakbuhan ang lahat sa loob ng bodega. At sa isang iglap, itinutok ni Celeste ang baril kay Rina. "Kasalanan mo ito." Napapikit si Rina sa takot. Ngunit bago pumutok ang baril, may biglang yumakap sa kanya. "Putok!" Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Don Emilio at dahan-dahan itong bumagsak sa harap ni Rina. Duguan. "Papa!" Umalingaw-ngaw sa buong bodega ang sigaw ni Rina habang yakap ang dugo ang katawan ni Don Emilio. "Papa, wag po!" Nagkagulo ang mga pulis habang mabilis nilang inagaw ang baril kay Celeste. Nanginginig ang babae habang tuluyang pinoposasan. "Tapos na ang lahat," mahina niyang sabi bago siya inilabas ng bodega. Samantala, agad isinugod si Don Emilio sa ospital. Magdamag na naghintay si Rina sa labas ng operating room. Katabi niya si Ben na tahimik lamang na nagdarasal. Hindi na mahalaga kay Rina ang mana. Hindi na rin mahalaga ang kayamanan. Ang gusto niya lamang ay wag mawala ang ama na ngayon lang niya nakilala. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. "Dok, kamusta po siya?" Umiiyak na tanong ni Rina. Ngumiti ng bahagya ang doktor. Nalampasan niya ang operasyon, ligtas na siya. Napahagulgol si Rina sa sobrang saya habang napayakap kay Ben. Pagkaraan ng ilang araw, tuluyan nang nakulong si Celeste matapos mapatunayan ang lahat ng kanyang krimen laban kay Veronica Villamor. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nabigyan ng hustisya ang ina ni Rina. Makalipas ang 6 na buwan, unti-unting nagbago ang buhay ni Rina. Hindi niya piniling mamuhay sa luho kahit kinilala na siya bilang tunay na tagapagmana ng pamilya Vergara. Sa halip, ginamit niya ang bahagi ng kanyang mana upang magpatayo ng maliit na foundation para sa mga kabataang probinsya ng nangangarap makapag-aral at makapagtrabaho sa syudad, mga taong katulad niya noon. Isang hapon, bumalik siya sa kanilang lumang probinsya. Dala ang bulaklak, tahimik siyang tumayo sa harap ng puntod ng kanyang ina. "Mama, okay na po ako." Mahina niyang sabi habang lumuluha. "Hindi na tayo mag-isa." Biglang may lumapit sa kanyang likuran. Si Don Emilio. Mas payat na ito ngayon, ngunit nakangiti. "Pwede ba akong bumawi bilang ama?" Mahina nitong tanong. Napangiti si Rina habang pinupunasan ang kanyang luha. "Hindi pa huli ang lahat, Papa." At sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Rina Villamor na may pamilya na siyang muli. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa kanilang probinsya, nagsimula rin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Wakas. At dito muna tayo hihinto sa bahaging ito ng ating kwento. Paano kaya ang magiging kapalaran nila? Matutupad kaya ang mga pangarap o may mga pagsubok pa silang kakaharapin? Ibahagi nyo sa ibaba ang inyong mga hula, damdamin o kaisipan tungkol sa kwentong ating pinakinggan. Masaya akong basahin ang inyong mga komento. Huwag aalis dahil sa susunod na bahagi, mas marami pa tayong matutuklasan. Muli, ito ang inyong kaibigan sa pakikinig at pagbabahagi ng mga kwento. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ingat kayo palagi. Huwag kalimutan, mag-subscribe, i-like at ibahagi ito sa mga kaibigang mahilig ding makinig ng magagandang kwento. Paalam sa ngayon at hanggang sa susunod na kabanata. Welcome sa Hiraya ng Tadhana. Dito sa Hiraya ng Tadhana, buhay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil, tagumpay, at misteryong tatatak sa puso mo. Mula sa mga nakakakilig na love story, nakakakabang drama, hanggang sa mga kwentong may aral at inspirasyon. Samahan mo kami sa bawat episode na magdadala sa iyo sa mundo ng imahinasyon at tadhana. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-comment
at mag-subscribe at click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na mga kwento, kung saan ang bawat kwento ay may pusong mararamdaman. Ngayon ay ating tunghayan ang kwentong pinamagatang The De Hire Wife, Mga Tauhan. Marco Alcantara, bilyonaryo, bulag mula sa aksidente, matigas ang puso, pero sa likod nito ay paghahanap ng tunay na pagmamahal. Kristen Fuentes, tindera ng isda sa palengke, mula sa probinsya, mahirap pero may dangal, matiyaga at mapagmahal. Bea Santillan, dating kasintahan ni Marco, mapagbalak, mainggitin, gagawin ang lahat, makuha lang ang yaman at lalaki. Dahil sa aksidente, nawalan ng paningin si Marco. Ayon sa huling habilin ng kanyang ama, maipapasalang sa kanya ang bilyong-bilyong ari-arian at kumpanya kung mag-aasawa siya sa loob ng 6 na buwan. Kung hindi, mapupunta lahat sa mga kamag-anak na matagal nang nagnanais siyang pabagsakin. Walang gustong tumanggap sa kanya dahil bulag at kilalang mahirap pakisamahan. Hanggang isang araw, dinala siya ng kanyang katulong sa palengke. Doon nakita niya si Kristen, masiglang nagbebenta ng isda. Kahit pagod at mainit, nakangiti pa rin at maayos makitungo. Nalaman niyang kailangan ni Kristen ng pera para sa gamutan ng kanyang nanay na may malubhang sakit. Nag-alok si Marco. Magiging asawa kita sa harap ng lahat sa loob ng 1 taon. Bibigyan kita ng sapat na pera para gumaling ang nanay mo. Pero, bawal kang umibig sa akin, bawal humingi ng atensyon, at pagkatapos ng kontrata, maghihiwalay tayo ng walang gulo. Pumayag si Kristen. Nagsimula ang buhay nila sa malaking mansyon. Hirap si Kristen sanay ng sarili sa marangyang buhay. Marami ang namamansin at minamaliit siya, lalo na ang pamilya Alcantara. Pero sa bawat araw, siya lang ang nakakaintindi kay Marco. Siya lang ang kasama niya tuwing gabi kapag natatakot siya sa dilim. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Lihim na nahuhulog ang loob nila sa isa't isa kahit itanggi pa nila. Unti-unting gumaan ang buhay ni Marco dahil kay Kristen. Natututo siyang magtiwala ulit. Ipinakilala siya ng formal sa lahat bilang ginang Alcantara. Pero hindi ito nagustuhan ni Bea na umuwi mula sa ibang bansa nang mabalitang nag-asawa na si Marco. Ginawa ni Bea ang lahat para sirain sila. Ikinakalat niya na isa lang alila si Kristen, walang karapatang maging bahagi ng pamilya. Sinusubukan niyang lapitan si Marco, ipinapaalala ang nakaraan. Pero tuwing kasama ni Marco si Kristen, nararamdaman niya ang kapayapaang hindi niya naramdaman kanino man. Isang gabi, umamin si Marco. Kristen, ikaw ang liwanag ko kahit hindi ako nakakakita. Sa sandaling yon, alam nilang lumampas na sila sa kasunduan. Hindi tumigil si Bea. Nagplano siya ng matinding panlilinlang. Gumamit siya ng doktor at ebidensya para sabihin kay Marco, buntis ako ng anak mo. Naniwala si Marco dahil alam niyang bago pa siya mabulag, sila pa ni Bea. Galit na galit siya, akala niloko siya ni Kristen habang totoo ang sinasabi ni Bea. Ipinatawag niya si Kristen at malupit na sinabi, "Umalis ka. Wala nang halaga ang kontrata. Isang laro lang ito para sa akin. Bumalik ka sa palengke kung saan ka nababagay." Durog ang puso ni Kristen. Gusto niyang magpaliwanag pero hindi siya pinakinggan. Paalis siya ng mansyon, hawak ang maliit na regalo mula kay Marco. At doon niya nalaman, buntis din siya. Pero itinago niya ito, umuwi sa probinsya habang umiiyak. Bumalik si Kristen sa simpleng buhay. Itinuloy ang pagbebenta ng isda, itinago ang pagbubuntis sa lahat. Tinulungan siya ng mga kaibigan at kapitbahay. Samantala, nalaman ni Marco ang katotohanan. Hindi pala totoo ang pagbubuntis ni Bea. Napuno siya ng pagsisisi. Gusto niyang hanapin si Kristen pero nawala na ito parang bula. Dahil sa matinding panghihinayang, sumang-ayon siyang sumailalim sa operasyon sa mata. Pag-asang makakita ulit para mahahanap niya ang babaeng minahal niya. Lumipas ang ilang buwan, ipinanganak ni Kristen ang kanilang anak na lalaki. Pinangalanan niyang Lucas. Matagumpay ang operasyon. Nakakita na ulit si Marco. Ang una niyang hinanap ay si Kristen. Gamit ang kapangyarihan at yaman, hinanap niya ito hanggang sa makarating siya sa probinsya. Nakita niya si Kristen, mas payat, mas pagod, pero mas maganda pa rin sa kanyang paningin. At mas lalo siyang natulala nang makita ang batang kamukhang kamukha niya. Gusto niyang lumapit at humingi ng tawad, pero matigas na ang puso ni Kristen.
Huli na, Marco. Ang dating Kristen na nagmamahal sa'yo ay iniwan mo na noon pa. Hindi siya sumuko. Lumipat siya malapit sa kanila. Araw-araw nagpapakita. Sinusubukang bumawi bilang ama at lalaki. Nalaman ni Bea na nakakita na si Marco at nakita na rin si Kristen at ang bata. Galit na galit siya. Nagtulungan siya kay Don Enrique, kamag-anak ni Marco, na matagal nang gustong agawin ang kumpanya. May dumating ding lalaki. Si Mateo, mayaman at mabait, gustong ligawan si Kristen at handang tanggapin pati ang anak nito. Ito ang ginamit nilang laban. Pinapaniwala nila si Marco na nakalimutan na siya ni Kristen at may bago na itong mahal. Muling nabulag si Marco dahil sa selos at galit. Nakita niya si Kristen kasama si Mateo. Akala niya sumuko na talaga ito sa kanila. Muling naging malamig at masakit ang pakikitungo niya kahit gusto pa rin niya ito. Pero si Kristen, kahit nasasaktan, inilalayo lang niya si Mateo para protektahan si Marco mula sa mga plano ni Bea. Sa puntong ito, pareho silang nasasaktan. Mahal pa rin ang isa't isa, pero hirap magtiwala ulit. Dito nagbago si Kristen. Hindi na siya mahina at umiiyak lang. Natuto na siyang lumaban. Nalaman niya lahat ng kasamaan ni Bea at Don Enrique. Gamit ang mga impormasyong nakalap niya, tumulong siya ng palihim kay Marco para iligtas ang kumpanya mula sa pagbagsak. Pinakita niya, "Hindi lang ako tindera ng isda. Kaya kong tumayo at lumaban para sa karapatan ko at ng anak ko." Namangha si Marco sa katapangan niya. Dito nagsimulang mabura ang mga maling akala. Sinimulan ni Marco ang lahat para patunayan ang sarili. Araw-araw niyang pinatutunayan na nagbago na siya. Ipinagtanggol siya sa harap ng pamilya, ibinigay ang lahat ng suporta at higit sa lahat, inalagaan niya si Lucas na parang buhay niya. Isang gabi, lumuhod siya sa harap ni Kristen. "Wala nang kontrata, walang kasunduan. Hihilingin ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka ng totoo habang buhay." Dito tuluyang lumambot ang puso ni Kristen. Isa-isa lumabas ang lahat ng katotohanan. Ang mga dokumento at saksi na tinago noon ay lumabas na. Nakita ng lahat na si Bea at Don Enrique ang tunay na traidor. Sila ang dahilan ng aksidente ni Marco noon pa. Sila ang nagplano sirain ang pangalan nila. Nahiya ang pamilya Alcantara at humingi ng tawad kay Kristen. Tinanggap na siya bilang tunay na miyembro ng pamilya. Huling galaw ng mga kaaway, dinukot nila si Lucas para gawing pantubos sa yaman ni Marco. Magkasamang lumaban sina Marco at Kristen. Hindi sila naghiwalay. Sa gitna ng panganib, naramdaman nilang mas matibay pa sila kailanman. Nailigtas nila ang anak at dito ganap na bumalik ang buong tiwala at pagmamahal. Lumipat sila sa bagong tahanan. Walang panghuhusga, walang lihim. Opisyal na kinilala ni Marco si Lucas bilang tagapagmana. Sinimulan nilang ayusin ang lahat ng nasira. Nagkaroon sila ng oras para kilalanin ang isa't isa ng higit pa. Huling pagtatangka ni Bea. Magpapasabog siya ng gulo sa pagtitipon ng kumpanya para sirain lahat. Pero nahadlangan ito ni Marco at Kristen. Nahuli sila ng pulis, kasama ang lahat ng ebidensya. Nakulong sila at nakatanggap ng nararapat na parusa. Wala nang hadlang, wala nang kaaway, wala nang lihim. Ang dating simpleng tindera at ang dating bulag na bilyonaryo ay naging inspirasyon sa marami. Pumisita sila pabalik sa probinsya. Tinulungan nila ang komunidad, nagpatayo ng paaralan at palengke. Binuo nila ang alaala ng kanilang pagmamahalan. Muling nagpakasal sila, pero ngayon walang kasunduan. Kasal na gawa ng wagas na pag-ibig. Kasalang dinalo ng lahat, kasama ang pamilya at mga kaibigan. Lumipas ang panahon, dumating ang pangalawa nilang anak na babae. Namuhay sila ng masagana, masaya, at puno ng pagmamahal. Ang lahat ng sakit, luha at pagsubok ay naging daan lang para patunayan. Ang tunay na pag-ibig ay nakakakita kahit sa dilim at nananaig, kahit anong hirap, wakas. At dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng Hiraya ng Tadhana.
Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hirayan ng Tadhana. Welcome sa Hirayan ng Tadhana. Dito sa Hirayan ng Tadhana, buhay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil, tagumpay, at misteryong tatatak sa puso mo. Mula sa mga nakakakilig na love story, nakakakabang drama, hanggang sa mga kwentong may aral at inspirasyon. Samahan mo kami sa bawat episode na magdadala sa iyo sa mundo ng imahinasyon at tadhana. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe at click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na mga kwento, kung saan ang bawat kwento ay may pusong mararamdaman. Ngayon ay ating tunghayan ang kwentong pinamagatang Cold Billionaire, na in love sa katulong ng mansion. Nila romantic drama series main characters, Lucas Saavedra, isang malamig, istrikto, at gwapong CEO ng Saavedra Holdings. Lumaki siyang puno ng pressure dahil sa kanyang pamilya, kaya naging seryoso at walang tiwala sa pag-ibig. Mika Alcantara, isang simpleng probinsyana mula sa Negros. Mabait, masipag, at may pangarap para sa kanyang pamilya. Napilitang magtrabaho bilang katulong sa mansion ng mga Saavedra. Cathy Miranda, mayamang socialite at anak ng business partner ng pamilya Saavedra. Matagal nang gustong pakasalan si Lucas at gagawin ang lahat para maagaw ito. Ang probinsya nang pumasok sa mundo ng mga mayayaman. Sa isang maliit na baryo sa Negros, makikitang masayang nagtatrabaho si Mika sa bukid kasama ang kanyang ina. Ngunit biglang lumala ang sakit ni Aling Rosa. Kailangan nilang makahanap ng malaking halaga para sa gamutan. Dahil dito, nagdesisyon si Mika na pumunta sa Maynila matapos alukin ng trabaho bilang katulong sa mansyon ng mga Saavedra. Pagdating niya sa mansyon, agad siyang kinabahan dahil napakalaki nito. Doon niya unang nakita si Lucas, isang malamig at seryosong lalaki. Bawal ang pasaway dito. Gawin mo lang trabaho mo, malamig na sabi ni Lucas. Nasaktan si Mika, ngunit nagpigil siya. Sa gabing iyon, aksidenteng natapunan ni Mika ng kape si Lucas habang nagmamadali. Hindi mo ba alam, ginagawa mo? Galit na sigaw ni Lucas. Halos maiyak si Mika. Doon nagsimula ang hindi magandang unang pagkikita nila. Nahihirapan si Mika makisabay sa mansion dahil istrikto ang lahat. Madalas siyang pagalitan ng headmaid. Habang nagtatrabaho, napansin ni Ella na mabait si Mika. Kuya Lucas, hindi siya tulad ng iniisip mo, sabi ni Ella. Ngunit hindi naniwala si Lucas. Sa opisina naman, ipinakilala si Cathy Miranda bilang future business partner ng kumpanya. Halatang may gusto ito kay Lucas. Nang malaman ni Cathy na may bagong katulong sa mansion, agad siyang naging mapagmataas. Mga katulong dapat marunong lumugar. Mataray nitong sabi kay Mika. Tahimik lang si Mika, ngunit nasaktan. Sa huling eksena, nakita ni Lucas si Mika na umiiyak sa garden habang kausap ang kanyang ina sa telepono. Unti-unting nakaramdam ng awa si Lucas. Isang gabi, biglang nawalan ng kuryente sa mansyon dahil sa bagyo. Natakot si Mika dahil may trauma siya sa bagyo noong bata pa. Habang nanginginig siya sa kusina, nakita siya ni Lucas. Takot ka pala. Malamig ngunit mahinang sabi nito. Hindi sumagot si Mika. Nang biglang kumidlat, napayakap si Mika kay Lucas. Nagulat silang dalawa. Ilang segundo silang natigilan. Ito ang unang beses na nakaramdam si Lucas ng kakaibang tibok ng puso. Kinabukasan, nagulat si Mika nang padalahan siya ni Lucas ng mainit na pagkain. Sir Lucas po ba nagpadala nito? Tumango ang kasambahay. Napangiti si Mika. Napansin ni Cathy na nagiging malambot si Lucas kay Mika. Dahil dito, sinimulan niyang pahirapan si Mika. Pinagbintangan niya itong nagnakaw ng mamahaling hikaw. Mga mahihirap talaga walang modo, sigaw ni Cathy. Iiyak na sana si Mika, ngunit dumating si Lucas. Enough, hindi siya magnanakaw. Nagulat si Cathy. Ito ang unang beses na ipinagtanggol ni Lucas si Mika. Mas lalo namang nahulog ang loob ni Mika. Habang naglilinis ng library, aksidenteng nakita ni Mika ang lumang larawan ni Lucas kasama ang isang babae. Nalaman niyang namatay pala ang dating kasintahan ni Lucas sa isang aksidente.
Doon niya naintindihan kung bakit malamig ito. Isang gabi, nadatnan ni Lucas si Mika na hawak ang larawan. Nakikialam ka sa buhay ko? Malamig niyang sabi. Pasensya na po. Gusto ko lang maintindihan kayo. Biglang natahimik si Lucas. Unti-unti niyang naramdaman na naiintindihan siya ni Mika. Nagkaroon ng charity event ang kumpanya. Dahil nagkasakit ang assistant ni Lucas, napilitang isama niya si Mika bilang pansamantalang assistant. Sa event, namangha ang lahat sa natural na ganda ni Mika. Maging si Lucas ay hindi maalis ang tingin sa kanya. Habang sumasayaw sila sa ballroom, unti-unting naging malapit ang dalawa. Ang ganda mo pala kapag nakangiti, bulong ni Lucas. Namula si Mika. Ngunit mula sa malayo, galit na galit si Kathy. Lumala ang sakit ng ina ni Mika. Nag-aalala si Mika dahil wala siyang sapat na pera. Lihim na tinulungan ni Lucas ang pagpapagamot ng kanyang ina. Nang malaman ito ni Mika, humarap siya kay Lucas. Bakit niyo po ginawa iyon? Dahil ayokong nakikita kang umiiyak. Natahimik si Mika. Unti-unting naglapit ang kanilang mukha at doon naganap ang kanilang unang halik. Nalaman ni Don Enrique ang relasyon ni Lucas at Mika. Galit na galit ito. Isang katulong, hindi siya bagay sa pamilya natin. Sinabihan niya si Mika na layuan si Lucas. Nasaktan si Mika. Habang lumalala ang pressure, sinamantala ito ni Kathy. Siniraan niya si Mika kay Lucas. Pinaniwala niyang ginagamit lamang ni Mika ang kanyang yaman. Nagsimulang magduda si Lucas dahil sa mga kasinungalingan ni Kathy, nag-away sina Lucas at Mika. Akala ko iba ka, sigaw ni Lucas. Nasaktan si Mika. Kung iyon ang tingin mo sa akin, aalis na lang ako. Umalis si Mika sa mansion ng luhaan. Pagdating sa probinsya, nalaman niyang mas lumala ang kondisyon ng kanyang ina. Samantala, saka lamang nalaman ni Lucas ang totoo mula kay Ella. Pinagsisihan niya ang lahat. Pumunta si Lucas sa probinsya upang sundan si Mika. Naabutan niya itong umiiyak sa tabing dagat. Patawarin mo ako, sabi ni Lucas. Nasaktan mo ako. Umiiyak na sagot ni Mika. Lumuhod si Lucas. Mahal kita, Mika. Ikaw lang. Nagulat si Mika. Sa unang pagkakataon, nakita niyang umiiyak si Lucas. Nagyakapan silang dalawa habang lumulubog ang araw. Ngunit mula sa malayo, nakatingin si Kathy. Hindi pa ito tapos. Bulong niya. Pagkatapos magkaayos ni Lucas at Mika, bumalik sila sa Maynila. Ngunit hindi pa rin tanggap ng pamilya ni Lucas si Mika. Sinimulan ni Mika na mag-aral ng business etiquette upang patunayan ang kanyang sarili. Humanga si Lucas sa sipag niya. Samantala, mas lalo namang naging obsessed si Kathy. Dumating si Marco Villanueva, matalik na kaibigan ni Lucas. Agad siyang naging malapit kay Mika. Mas deserve mo ng lalaking kayang ipaglaban ka, sabi ni Marco. Nagselos si Lucas. Ito ang unang beses na nakita siyang insecure. Nakipagsabuatan si Kathy sa isang corrupt executive upang pabagsakin si Lucas. Naglabas sila ng fake scandal laban sa kumpanya. Dahil dito, nagsimulang bumagsak ang Saavedra Holdings. Sinisi ng media si Lucas, ngunit nanatili si Mika sa tabi niya. Hindi kita iiwan, sabi ni Mika. Unti-unting lumambot ang puso ni Lucas. Habang pauwi si Mika, may mga lalaking biglang dumukot sa kanya. Nagpanik si Lucas nang mawala si Mika. Halos mabaliw siya sa paghahanap. Kapag may nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad sarili ko. Sa wakas, nakita niya si Mika sa abandonadong warehouse. Nirisk ni Lucas ang sariling buhay para iligtas siya. Nalaman ni Lucas na si Kathy pala ang nasa likod ng lahat. Galit na galit siya. Hinding-hindi na kita mapapatawad. Ngunit nagmakaawa si Kathy. Mahal kita, Lucas. Hindi pag-ibig ang pananakit. Tuluyang pinutol ni Lucas ang koneksyon kay Kathy. Dahil sa suporta ni Lucas, nakapag-aral si Mika ng business management. Unti-unti siyang natutong humawak ng negosyo. Humanga maging si Don Enrique. May potential ka pala, sabi nito. Unti-unting tinanggap si Mika ng pamilya. Biglang inatake sa puso si Don Enrique. Nagkaroon ng malaking problema sa kumpanya. Nais ng board na tanggalin si Lucas bilang CEO. Ngunit tumayo si Mika sa harap ng board. Ipaglalaban namin ang kumpanyang ito. Dahil sa talino at tapang ni Mika, napahanga niya ang lahat. Dinala ni Lucas si Mika sa tabing dagat kung saan sila unang nagkaayos. Habang hawak ang singsing,
Lumuhod siya. Mika Alcantara, papakasalan mo ba ako? Napaluha si Mika. Oo. Masayang nagyakapan ng dalawa. Naging usap-usapan sa buong bansa ang kasal ng billionaire CEO at dating katulong. Maraming humanga sa kanilang love story. Kahit si Kathy ay tuluyang nagbago. Humingi siya ng tawad kay Mika. At sana, maging masaya kayo. Tinanggap ni Mika ang paghingi nito ng tawad. 1 taon matapos ang kasal, matagumpay na pinamumunuan ni na Lucas at Mika ang kumpanya. Nakapagtayo rin sila ng foundation para tumulong sa mahihirap na estudyante. Gumaling na rin si Aling Rosa. Sa huling eksena, nasa garden sina Lucas at Mika kasama ang kanilang munting anak. Naalala mo pa noong una tayong nagkita? Nakangiting tanong ni Mika. Siyempre, ikaw yung katulong na nagpabago sa buhay ko. Napangiti si Mika. Mahal kita, Lucas. Mahal na mahal kita. Nagyakapan silang pamilya habang unti-unting lumalayo ang kamera. Wakas sinamantal at dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng Hiraya ng Tadhana. Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hiraya ng Tadhana. Welcome sa Hiraya ng Tadhana. Dito sa Hiraya ng Tadhana, buhay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil, tagumpay, at misteryong tatatak sa puso mo. Mula sa mga nakakakilig na love story, nakakakabang drama, hanggang sa mga kwentong may aral at inspirasyon. Samahan mo kami sa bawat episode na magdadala sa iyo sa mundo ng imahinasyon at tadhana. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe at click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na mga kwento, kung saan ang bawat kwento ay may pusong mararamdaman. Ngayon ay ating tunghayan ang kwentong pinamagatang Lucas Alcantara, ang tagapagmana ng pag-ibig, kwento mula sa The Higher Wife. Pangunahing tauhan, Lucas Alcantara, anak ni na Marco at Kristen, gwapo, matalino, mayaman pero mapagkumbaba. Nasa kanya ang kabutihan ng ina at tapang ng ama, tagapagmana ng Alcantara Empire. Elara Velez, mula sa probinsya, anak ng dating katulong ni Kristen, mabait, simple, matatag, at may angking ganda na hindi kailangang paganda. Zian, mayaman, mapagmataas, gustong-gusto mapakasalan si Lucas para sa yaman, gagawin ang lahat para humadlang. Lumaki si Lucas na alam ang kwento ng mga magulang niya, kung paano nagtagumpay ang pag-ibig kahit maraming hadlang. Kaya naman, pangarap niya, umibig ng totoo, hindi dahil sa pera. Tuwing bakasyon, bumibisita sila sa probinsya kung saan lumaki si Kristen. Doon niya nakilala si Elara. Noon bata pa sila, laro lang at tawanan. Pero habang lumalaki, napansin ni Lucas ang pagbabago sa dalaga. Simple lang ang suot, madumi minsan ang kamay dahil tumutulong sa bukid, pero siya ang pinakamaganda sa paningin niya. Isang hapon habang umuulan, nagtago sila sa lumang kubo. Elara, iba ka sa kanila. Hindi mo alam kung sino ako, hindi mo nakikita ang yaman ko. Pero ikaw lang ang nakakakilala sa tunay na ako, sabi ni Lucas. Dito nagsimula ang lihim na pagtingin. Pero alam niyang maraming hahadlang. Nalaman ng pamilya Alcantara. Ayaw nila. Anak ng katulong lang siya. Hindi bagay sa pangalan natin, sabi ng mga kamag-anak. Pumasok sa eksena si Zian. Ipinakilala bilang nakatakda sanang makapangasawa ni Lucas. Ginamit niya ang lahat. Yaman, impluwensya, ganda. Ikinakalat niya na langit at lupa sila ni Elara. Pilit pinaglalayo. Ipinadala si Lucas sa ibang bansa para mag-aral. Bawal makipag-usap kay Elara. Bago umalis, nangako siya. Maghihintay ka ba? Sumagot si Elara habang tumutulo ang luha. Hanggang sa huling hininga, ilang taon silang nagkalayo. Sulat lang at lihim na tawagan ng koneksyon. Habang nasa ibang bansa, sinubukan ni Ziana na sirain ang pangalan ni Elara. Ikinuwento na may iba na raw ito, na ibinenta niya ang pag-ibig para sa pera. Halos maniwala na si Lucas,
pero naalala niya ang turo ng ina. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita kahit malayo. Bumalik siya ng lihim sa probinsya. Nakita niya si Ilara. Hirap. Nagtatrabaho araw at gabi para sa pamilya. Pero hawak pa rin ang mga lumang sulat niya. Doon napatunayan. Walang katotohanan ang mga paninira. Galit na galit si Lucas. Alam na niya kung sino ang gumawa ng lahat. Hinarap niya si Ziane sa harap ng lahat. Ipinakita ang lahat ng ebidensya. Ang mga plano, panlilin lang, at kasakiman. Akala mo ba nabibili ang puso ko tulad ng pagbili mo ng lahat? Ang pamilya ko ay nagsimula sa pagmamahal, hindi sa ginto. At ikaw, wala kang naiambag kundi kasamaan. Nahiya ang lahat at tuluyang umalis si Zian, hindi na nagpakita pa ulit. Tinupad ni Lucas ang pangako. Dinala niya ang buong pamilya Alcantara pabalik sa probinsya. Sa parehong kubo, kung saan sila unang nagkausap, lumuhod siya. Ilara Velez, ang yaman at pangalan ko ay wala kong wala ka. Ikaw ang tahanan ko, tulad ng nanay ko para kay tatay. Tatanggapin mo ba ako, kahit wala akong ibang maibigay kundi ang buhay ko? Tumugon si Ilara, hindi ko kailangan ang yaman mo. Ikaw lang, Lucas. Ikaw lang. Opisyal silang ikinasal, hindi sa malaking palasyo, kundi sa baybayin ng probinsya, kasama ang mga simpleng tao na nagmamahal sa kanila. Tinanggap na rin siya ng pamilya Alcantara ng buong puso. Gaya ng mga magulang niya, pinatunayan ni Lucas. Ang pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay. Ang tunay na mayaman ay iyong may tapat na pagmamahal. Naging matagumpay sila sa negosyo at buhay at ipinasa ang magandang pamana sa susunod na henerasyon. Wakas. At dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng Hiraya ng Tadhana. Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hiraya ng Tadhana. Welcome sa Hiraya ng Tadhana. Dito sa Hiraya ng Tadhana, buhay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil, tagumpay, at misteryong tatatak sa puso mo. Mula sa mga nakakakilig na love story, nakakakabang drama, hanggang sa mga kwentong may aral at inspirasyon. Samahan mo kami sa bawat episode na magdadala sa iyo sa mundo ng imahinasyon at tadhana. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe at click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na mga kwento, kung saan ang bawat kwento ay may pusong mararamdaman. Ngayon ay ating tunghayan ang kwentong pinamagatang Pusong Pinagtaksilan. Nakilala si Lily bilang pinakabatang CEO sa kanilang lungsod. Lahat ay naiinggit sa kaniyang tagumpay at relasyon kay Adrian. Ngunit sa gabi ng kanilang anniversary, nahuli ni Lily si Adrian na may kasamang ibang babae sa hotel. Nasira ang mundo niya. Lahat ng pinaghirapan ko, niloko mo lang, umiiyak niyang sabi. Iniwan ni Lily ang engagement ring at umalis. Nagkulong si Lily sa trabaho. Naging malamig siya sa lahat. Habang bumabagsak ang emosyon niya, unti-unti namang bumababa ang kumpanya dahil sa maling desisyon. Dumating si Marco Villarreal bilang bagong investor. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas lagi, sabi ni Marco. Ngunit galit si Lily sa lahat ng lalaki. Pinilit ni Marco na tulungan si Lily sa negosyo. Unti-unti silang naging magkaibigan. Napansin ni Lily na iba si Marco, hindi hambog at marunong makinig. Samantala, si Adrian ay nagsisisi at gustong makipagbalikan. Nagulat si Lily nang biglang bumalik si Adrian sa opisina. Mahal pa rin kita. Ngunit tumanggi si Lily. Nakita ito ni Marco at nagselos kahit hindi niya inaamin. Dumating si Selena Montenegro. Isa siyang sikat na negosyante at dating kasintahan ni Marco. Nagbabala siya kay Lily. Lahat ng lalaking lalapit sa'yo, iiwan ka rin. Nagsimulang mabuo ang tensyon. Habang nasa business trip,
nasiraan ng sasakyan sina Lily at Marco sa probinsya. Doon unang nakita ni Lily ang totoong ugali ni Marco. Masaya sila habang umuulan. At doon, unang hinalikan ni Marco si Lily. Lumabas sa media ang fake scandal tungkol kay Lily at Marco. Bumaba ang stocks ng kumpanya. Pinaghinalaan ni Lily si Marco. Nasaktan si Marco. Akala ko, nagtitiwala ka sa akin. Nalaman ni Lily na si Selena pala ang may pakana ng lahat dahil gusto nitong mabawi si Marco. Humingi ng tawad si Lily kay Marco. Ngunit biglang naaksidente si Adrian habang sinusubukang iligtas si Lily mula sa paparazzi. Bago mamatay si Adrian, humingi siya ng tawad. Hindi ko na-appreciate ang pagmamahal mo. Napatawad siya ni Lily, ngunit hindi na niya kayang balikan ang nakaraan. Sa opening ng bagong kumpanya ni Lily, dumating si Marco. Handa ka na bang magmahal ulit? Ngumiti si Lily habang umiiyak. Oo, pero sana ikaw na ang huli. Nagtapos ang season isa sa kanilang yakap. Masaya na sina Lily at Marco, ngunit may bagong kalaban, ang Montenegro Holdings na pinamumunuan ni Selena. Plano nitong sirain si Lily. Nalaman ni Lily na may sikreto si Marco. Ang ama pala nito ang dahilan kung bakit nalugi noon ang kumpanya ng pamilya ni Lily. Galit na galit si Lily. Lahat ba ng lalaki sa buhay ko manloloko? Iniwan niya si Marco. Nakipagsabwatan si Selena kay corrupt investors upang pabagsakin si Lily. Unti-unting nawawala ang kumpanya ni Lily, hindi sumuko si Lily. Muli siyang bumangon at ipinakita sa board members na kaya niyang iligtas ang kumpanya. Humanga muli si Marco na laman nilang si Selena pala ang nasa likod ng lahat ng paninira noon pa man. Even Adrian's cheating scandal. Kinidnap si Lily ng tauhan ni Selena upang mapilitang ibenta ang kumpanya. Dumating si Marco upang iligtas siya. Nasugatan si Marco. Habang nasa ospital si Marco, hinding-hindi kita niloko, Lily. Minahal lang talaga kita. Umiyak si Lily at niyakap siya. Sa isang malaking board meeting, nailabas ni Lily ang ebidensya laban kay Selena. Naaresto si Selena dahil sa fraud at kidnapping. Makalipas ang 1 taon, mas lalo pang lumaki ang kumpanya ni na Lily at Marco. Ikinasal sila sa isang beach wedding kasama ang kanilang pamilya. Habang nakatingin sa dagat si Lily, akala ko katapusan na nung pinagtaksilan ako, pero simula pala yon ng totoong pagmamahal. Wakas, at dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng Hiraya ng Tadhana. Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hiraya ng Tadhana. Welcome sa Hiraya ng Tadhana. Dito sa Hiraya ng Tadhana, buhay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil, tagumpay, at misteryong tatatak sa puso mo. Mula sa mga nakakakilig na love story, nakakakabang drama, hanggang sa mga kwentong may aral at inspirasyon. Samahan mo kami sa bawat episode na magdadala sa iyo sa mundo ng imahinasyon at tadhana. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe at click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na mga kwento, kung saan ang bawat kwento ay may pusong mararamdaman. Ngayon ay ating tunghayan ang kwentong pinamagatang The Revenge Elara Sebastian at Gabriel Torres. Mula pagkabata, magkasama na sila. Si Gabriel Torres, anak ng matagal ng katiwala at kaibigan ng pamilya. Simple lang ang buhay niya, mabait, masipag, at laging nasa likod lang. Si Elara Sebastian, ang prinsesa ng Madrigal Sebastian, maganda, mayaman, at hinahangad ng lahat. Alam ng lahat na magkaiba ang kanilang antas. Pero hindi iyon naging hadlang kay Gabriel. Mula pa noong bata pa, itinak na niya sa puso. Poprotektahan kita, Elara. Kahit wala akong yaman, ibibigay ko naman ang lahat ng meron ako.
Para kay Elara, kaibigan lang muna ang tingin niya dito. Siya ay abala sa pagpapatakbo ng kumpanya at pagpapatunay sa sarili. Maraming lalaking mayaman at makapangyarihan ang lumapit sa kanya, pero wala ni isa ang nakapasok sa puso niya. Laging nandyan si Gabriel. Tahimik lang, laging nakabantay, handang tumulong, kahit walang kapalit. Nang magsimula ng gumawa ng gulo si Damian Elizalde, ginamit niya ang lahat para wasakin ang pamilya Sebastian. Nagpadala siya ng isang lalaki, Marco, gwapo, matalino, at mayaman. Ang misyon, paibigin si Elara, agawin ang kumpanya, at sirain siya. Akala ni Elara ay totoong mabait si Marco. Naging malapit ito sa kanya, pinupuri siya, at ipinapakita na interesado sa lahat ng ginagawa niya. Pero nakita ito ni Gabriel. Alam niyang may mali. Elara, mag-ingat ka sa kanya. Hindi maayos ang intensyon niya. Babala ni Gabriel. Pero dahil gusto ni Elara na sumubok, minsan ay nasaktan niya si Gabriel. Gabriel, kaibigan lang kita. Huwag mo namang pakialaman ang buhay ko. Masakit para kay Gabriel. Pero hindi siya umalis. Alam niyang kailangan siya ng dalaga. At tama siya. Di nagtagal, lumabas ang katotohanan. Halos mawala si Elara sa gulo na ginawa ni Marco. Nalaman niyang lahat iyon ay plano lang ni Damian. Duwag si Marco at iniwan siya noong mahirap na ang sitwasyon. Noon siya napagtanto. Yung mga lumapit dahil sa yaman, iiwan ka kapag wala na ito. Pero si Gabriel, nanatili kahit nasa panganib na siya. Noong dinukot ni Damian si Elara, doon pinatunayan ni Gabriel ang lahat. Habang abala si Luca at Alisa sa paghanap, si Gabriel ang nakatunog sa kinaroroonan ng dalaga. Kahit mag-isa, kahit walang armas, kahit alam niyang mapapahamak siya, tumakbo siya para iligtas si Elara. Hinding-hindi kita iiwan, Elara. Pangako yan, mula pa noong bata tayo. Sigaw niya habang nakikipaglaban sa mga tauhan ni Damian. Nasugatan siya, pero hindi niya binitawan ang dalaga. Dito bumuhos ang luha ni Elara. Nakita niya ang tunay na halaga. Ang mga ibang lalaki ay gusto siya dahil siya ay Sebastian. Pero si Gabriel, mahal niya siya dahil siya ay siya lang. Gabriel, patawad kung matagal akong nakakita. Bulong ni Elara habang ginagamot ang sugat nito. Ikaw lang pala ang tunay. Matapos ang laban, malinaw na ang lahat. Isang gabi, dinala ni Gabriel si Elara sa paborito nilang lugar, sa hardin ng mansyon kung saan sila madalas maglaro noon. Puno ito ng mga bulaklak at bituin sa langit. Elara, panimula ni Gabriel habang nanginginig ang boses. Alam kong hindi ako mayaman gaya niyo. Wala akong daladalang malaking pangalan. Pero meron akong pusong tapat na nakalaan lang para sa'yo. Mahal kita. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Handa akong maghintay hanggang sa makita mo rin ako. Nakangiti si Elara habang tumutulo ang luha. Gabriel, hindi ko kailangan ng yaman. Nasa atin na ang lahat ng iyon. Ang kailangan ko ay katulad mo, tapat, matapang, at laging nandyan. Mahal din kita. Natagalan lang akong aminin. Ikinasal sila sa isang seremonya na simple pero puno ng kahulugan. Naroon ang buong pamilya Madrigal Sebastian. Masaya sina Jana at Liam dahil alam nilang nasa mabuting kamay ang anak nila. Si Gabriel, kahit hindi ipinanganak na Sebastian, ay naging isa sa pinakamalakas na haligi ng kumpanya. Siya ang lakas ni Elara at siya naman ang talino nito. Napatunayan nila sa lahat na ang pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay. Ang tunay na kayamanan ay ang katapatan at pagmamahalan. Nagkaroon sila ng 2 anak na lumaki rin puno ng kabutihan. Namuhay sila ng payapa, walang takot, dahil alam nilang magkasama nilang haharapin ang mundo. Wakas, at dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell
para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng hirayan ng tadhana. Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hirayan ng Tadhana. Welcome sa Hirayan ng Tadhana. Dito sa Hirayan ng Tadhana, buhay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil, tagumpay, at misteryong tatatak sa puso mo. Mula sa mga nakakakilig na love story, nakakakabang drama, hanggang sa mga kwentong may aral at inspirasyon. Samahan mo kami sa bawat episode na magdadala sa iyo sa mundo ng imahinasyon at tadhana. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe at click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na mga kwento, kung saan ang bawat kwento ay may pusong mararamdaman. Ngayon ay ating tunghayan ang kwentong pinamagatang The Revenge, Lucas Sebastian at Alisa Mendez. Si Alisa Mendez ay isang simple at magandang babae na may malinis na hangarin sa buhay. Pero nagbago ang lahat ng dukutin at pagbantaan ni Damian Elizalde ang kanyang pamilya. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko, banta ni Damian. Papasukin kita sa kumpanya ng mga Sebastian. Paibigin mo si Luca at kapag nakuha ko na ang lahat, palalayain ko ang pamilya mo. Wala nang nagawa si Alisa kundi sumunod. Ito lang ang paraan para mailigtas niya ang mga mahal niya sa buhay. Pumasok siya bilang bagong sekretarya sa Madrigal Sebastian Group. Sa unang pagkikita pa lang nila ni Luca, agad na nabighani ang dalaga. Si Luca ay matikas, matalino, at seryoso, katulad ng kanyang ama. Kilala siya bilang taong mahirap pasukin ng puso, pero unti-unting nagbago ang lahat, araw-araw na magkasama. Nakita ni Alisa ang ibang panig ni Luca, hindi lang ang pagiging istrikto na CEO, kundi ang pagiging mabuting tao. Tinutulungan nito ang mga empleyado, patas magpatakbo ng negosyo, at higit sa lahat, napakamapagmahal sa pamilya. Dati, trabaho lang ang habol niya, pero habang tumatagal, nahuhulog na rin ang kanyang puso. Si Luca naman, sa unang pagkakataon, ay nagbukas din ng damdamin. Sa dami ng babaeng lumapit sa kanya, si Alisa lang ang nakapagpalambot sa kanya. Ikaw lang ang naiiba sa kanila, Alisa, sabi ni Luca habang nakatingin sa kanyang mga mata. Kasama kita sa mga pangarap ko sa hinaharap. Masaya sila, pero laging may bigat sa dibdib ni Alisa. Alam niyang niloloko niya ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Gabi-gabi siyang umiiyak dahil alam niyang malapit na ang utos ni Damian na sirain si Luca. Nagmadali si Damian. Inutusan niya si Alisa na nakawin ang mga mahahalagang dokumento ng kumpanya. Ito ang huling utos. Napilitan siyang gawin ito, pero nag-iwan siya ng mga pahiwatig. Gusto niyang mahuli siya para matapos na ang lahat. Napansin ito ni Elara, kapatid ni Luca. Siniyasat niya ang nakaraan ni Alisa at nalaman ang koneksyon nito kay Damian. Isang gabi, hinarap ni Luca si Alisa. Hawak niya ang mga ebidensya. Tahimik lang siya, pero kitang-kita ang sakit sa kanyang mukha. Totoo ba ito, Alisa? Lumapit ka ba sa akin dahil kailangan mo lang gamitin ako? Tanong ni Luca. Hindi na nakapagkubli pa si Alisa. Bumuhos ang kanyang luha at umamin ng lahat. Patawad, Luca. Napilitan lang ako. Hawak ni Damian ang pamilya ko. Ginawa ko lang ito para sa kanila. Pero maniwala ka sana, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, totoong minahal kita. Masakit man para kay Luca, naramdaman niya ang katotohanan sa bawat salita ni Alisa. Hindi siya nagalit, bagkus ay naawa at naintindihan niya ito. Dito nagpasya si Alisa. Ititigil na niya ito. Sa halip na tulungan si Damian, ibinigay niya kay Luca ang lahat ng sikreto at plano ng kaaway. Naging susi siya upang tuluyang bumagsak at makulong si Damian Elizalde. Nakita ni Jana at Liam ang katapatan ng dalaga. Tinanggap nila ito at tinulungan upang mapalaya ang pamilya ni Alisa mula sa mga kamay ng masama. Ang nakaraan ay tapos na, sabi ni Liam kay Luca.
Katulad ng kwento namin ng mama mo, minsan ang pag-ibig ay nagsisimula sa gulo, pero nagtatapos sa tagumpay. Lumipas ang ilang taon, malinis na ang pangalan ni Alisa. Napatunayan na niyang karapat-dapat siya sa puso ni Luca. Sa araw ng anibersaryo ng kumpanya, sa harap ng maraming tao at ng kanilang pamilya, lumuhod si Lucas Sebastian at inalayan ng pinakamagandang singsing. Alisa Mendez, panimula niya. Nagsimula tayo sa lihim at takot, pero ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay kayang lumaban kahit anong hirap. Patawad sa lahat ng sakit at salamat sa pananatili. Mahal kita. Handa ka bang maging asawa ko? Sumagot si Alisa habang umiiyak sa saya. Oh, Luca. Oh. Ikinasal sila ng marangya at puno ng pagmamahal. Itinuloy nila ang pamana ng mga Madrigal Sebastian. Pagmamahal na matibay, tapat, at puno ng katotohanan. Nagkaroon sila ng 2 anak at nabuhay ng payapa at masaya. Wakas, at dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng Hiraya ng Tadhana. Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hiraya ng Tadhana. Welcome sa Hiraya ng Tadhana. Dito sa Hiraya ng Tadhana, buhay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil, tagumpay, at misteryong tatatak sa puso mo. Mula sa mga nakakakilig na love story, nakakakabang drama, hanggang sa mga kwentong may aral at inspirasyon. Samahan mo kami sa bawat episode na magdadala sa iyo sa mundo ng imahinasyon at tadhana. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe at click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na mga kwento, kung saan ang bawat kwento ay may pusong mararamdaman. Ngayon ay ating tunghayan ang kwentong pinamagatang The Revenge, ang pagbabalik ni Beatriz Elizalde. Akala ng lahat ay tapos na ang lahat. Nakulong na si Beatriz Elizalde, nabawi na ang dangal ng mga Madrigal, at masaya na namumuhay sina Jana at Liam. Payapa na ang Bacolod at matagumpay na ang pinagsamang kumpanyang Madrigal Sebastian. Pero hindi alam ng lahat, hindi pa tapos ang laro. 2 taon matapos siyang makulong, nagawa ni Beatriz na makatakas. Gamit ang natitira niyang yaman at mga koneksyon na hindi pa nadiskubre ng batas, binayaran niya ang mga bantay at lihim na lumabas ng bansa. Doon, nagplano siya ng mas masama pa sa dati. Hindi ito ang dulo. Akin dapat ang lahat. Liam ay akin. Ang yaman ay akin. Hinding-hindi ko tatanggapin na masaya sila habang ako ay nagdurusa. Sigaw niya sa galit. Binago niya ang kanyang mukha, pangalan, at pagkakakilanlan. Mula kay Beatriz Elizalde, naging Reyna Vidal siya, isang mayamang negosyante mula sa ibang bansa na puno ng misteryo. Isang malaking kaganapan ang ginanap sa Bacolod, ang 3 anibersaryo ng kanilang kumpanya. Naroon ang lahat ng kilalang tao. Magkahawak kamay sina Jana at Liam, masaya at matatag. Biglang pumasok ang isang babae. Maganda, elegante, at puno ng kumpiyansa. Magandang gabi sa inyong lahat, bati niya. Nagulat si Liam. May pamilyar na pakiramdam siya sa boses at kilos nito, pero hindi niya matandaan kung saan. Ipinakilala ang sarili ni Reyna bilang bagong malaking mamumuhunan na gustong makipagtulungan sa kanila. Tinanggap siya ni Jana ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam na ito na ang dating sumubok na sirain ang buhay niya. Dito nagsimula ang kalbaryo muli. Isa-isang pinaglalaruan ni Beatriz bilang Reyna ang mga pangyayari. Una, pinag-aaway niya ang mga empleyado para magulo ang operasyon ng kumpanya. 2, nagtanim siya ng mga maling ebidensya para mapagbintangan ulit si Jana ng pandaraya. 3,
Palihim niyang kinakausap si Liam at sinasabing, "Kung ako ang pinili mo noon, hindi kayo mahihirapan ngayon. Ako ang nararapat para sa'yo." Unti-unting nabuo ang pagdududa sa pagitan ni Jana at Liam. "Sigurado ka ba sa babaeng yan, Liam? Parang may tinatago siya," tanong ni Jana. "Masyado ka lang mapaghinala, Jana. Mabuti siyang kasama," sagot naman ni Liam na hindi pa rin alam ang tunay na pagkatao nito. Lalong lumakas ang galit ni Beatrice nang makita niyang kahit anong gawin niya, si Jana pa rin ang hinahanap-hanap ni Liam. Isang gabi, nagplano si Beatrice na dukutin si Jana ulit. Dinala niya ito sa parehong lumang bodega kung saan niya ito dinala noon. Tinanggal niya na ang kanyang pagbabalat kayo at ipinakita ang tunay niyang mukha. "Nagulat ka ba, Jana? Buhay pa ako at babawiin ko ang lahat ng kinuha niyo sa akin," sigaw ni Beatrice habang nakatutok ang baril. "Akala mo ba matatapos lang ito? Aalisin kita sa landas ko para maging akin si Liam at ang lahat ng yaman." Doon napagtanto ni Jana ang lahat. "Beatrice, hindi nagbago ang ugali mo. Kahit magtago ka at magpalit ng mukha, ang puso mong puno ng kasamaan ay hindi magbabago." Dahil sa signal na ipinadala ni Jana kanina pa, dumating agad si Liam kasama ang mga pulis. Alam na pala ni Liam ang lahat. Matagal na niyang hinalaan at sinisiyasat ang babae. "Tapos na, Beatrice. Hindi ka na makakatakas ulit," matigas na sabi ni Liam habang niyayakap si Jana. Nagalit ng sobra si Beatrice. Sa huling pagtatangka niya, tinutukan niya ang sarili dahil sa sobrang pagkabigo, pero nahuli siya agad bago pa man niya magawa. Sa pagkakataong ito, wala na siyang takas. Ipinakita ang lahat ng ebidensya. Ang pagtakas niya sa kulungan, ang mga krimeng ginawa niya sa ibang bansa, at ang mga plano niyang panibagong pananakit. Nakulong siya sa pinakamatibay na bilangguan, magpakailanman. Wala ng yaman, wala ng kapangyarihan, at wala ng makakatulong sa kanya. Hindi paghihiganti ang nagpanalo sa atin, kundi ang katotohanan at pagmamahalan, sabi ni Liam kay Jana habang pauwi sila. Mga natutunan sa kwento sa buhay ni Beatrice. At dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng Hiraya ng Tadhana. Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hiraya ng Tadhana. Welcome sa Hiraya ng Tadhana. Dito sa Hiraya ng Tadhana, buhay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil, tagumpay, at misteryong tatatak sa puso mo. Mula sa mga nakakakilig na love story, nakakakabang drama, hanggang sa mga kwentong may aral at inspirasyon. Samahan mo kami sa bawat episode na magdadala sa iyo sa mundo ng imahinasyon at tadhana. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe at click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na mga kwento, kung saan ang bawat kwento ay may pusong mararamdaman. Ngayon ay ating tunghayan ang kwentong pinamagatang The Revenge. Jana at Liam lumaki. Si Jana Madrigal na may isang bagay lamang sa isip, ang ibalik ang dangal ng kanyang pamilya. Dati ay isa sa pinakamayaman at respetadong pamilya ang mga Madrigal, hanggang sa pagtaksilan sila ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Ang pangunahing salarin ay ang pamilya Sebastian. Dahil sa kanila, nakulong ang kanyang ama at namatay ang kanyang ina dahil sa labis na pagdadalamhati. Lumipat si Jana sa ibang bansa, nag-aral ng mabuti at pinalakas ang sarili. Pagbalik niya sa Bacolod, hindi na siya ang mahina at inosenteng babae na kilala nila. Siya ay naging matalino, maganda at puno ng puot. Ang plano niya ay simple. Lapitan si Liam Sebastian, ang tagapagmana ng imperyo ng Sebastian, paibigin ito at wasakin siya pati ang kanilang negosyo.
Ngunit hindi naging madali ang lahat. Si Liam ay hindi lamang mayaman at makisig. Kilala rin siya bilang malamig at walang pakialam sa mundo. Akala niya ay madali niyang mapapaikot ito sa kanyang mga daliri. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nakikita ni Jana ang ibang panig ni Liam. Ang mabuting puso nito na itinatago niya sa likod ng pagiging istrikto. Dito, pumasok si Beatrice Elizalde, ang anak ng kasosyo sa negosyo. Matagal na siyang may gusto kay Liam. Nakita niya na unti-unting nagbabago si Liam dahil kay Jana. Nagsimula siyang gumawa ng mga kwento at paninira kay Jana, "Huwag kang magpapaloko sa kanya, Liam. Baka may masama siyang intensyon sa atin." Babala ni Beatrice, habang palihim na pinapahirapan si Jana sa trabaho at lipunan. Sa dulo ng season 1, nahuli ni Liam si Jana na hawak ang mga dokumento tungkol sa nakaraan ng kanilang pamilya. Nagtama ang kanilang mga mata. Alam na nilang may tinatago ang isa't isa. Mas lalong uminit ang sitwasyon. Hinarap ni Liam si Jana. "Gusto mo ba akong sirain, Jana? Dahil kung oo, matagal mo na sana akong ginawa." Nagulat si Jana dahil nalaman niyang alam na pala ni Liam ang katotohanan mula pa noong una. Alam nitong anak siya ng kaaway ng kanilang pamilya. Pero sa kabila nito, hindi siya iniwan ni Liam. Ang kasalanan ng ating mga magulang ay hindi dapat maging pasanin natin. Sabi ni Liam, ipinagtapat niya na matagal na niyang gustong ayusin ang mga maling nagawa ng kanyang ama. Ngunit lalong nagalit si Beatrice. Nakita niyang imbes na lumayo si Liam kay Jana, mas lalo pa itong napalapit. Nagplano siya ng mas malaking gulo. Kinuha niya ang mga pera ng kumpanya at ibinato ang kasalanan kay Jana. Napilitang umalis si Jana at nagmukhang kriminal sa mata ng publiko. Habang tumatakbo, naramdaman niyang tila gumuho ang mundo niya. Akala niya ay magiging kakampi si Liam, pero napilitan itong manatiling tahimik upang protektahan siya mula sa mas malaking kapahamakan. Sa huling bahagi ng season na ito, nakita ni Jana si Liam at Beatrice na magkasama sa isang okasyon. Akala niya ay sumuko na si Liam, kaya naman mas lalong tumibay ang desisyon niyang ituloy ang paghihiganti kahit na nasasaktan ang puso niya. Lumipas ang 2 taon. Bumalik si Jana, hindi na lamang bilang empleyado, kundi bilang bagong kasosyo mula sa malaking kumpanya sa ibang bansa. Mas matapang, mas maganda, at mas makapangyarihan na siya ngayon. Gulat ang lahat, lalo na si Beatrice at si Liam. Sinimulan ni Jana ang kanyang galaw. Isa-isang kinuha ang mga proyekto na dapat sa Sebastian Corporation. Sa bawat tagumpay niya, nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Liam, pero nanatili siyang matigas. "Binabalik ko lang ang lahat ng kinuha niyo sa amin noon," sabi niya ng harapan. Pero sa likod ng lahat ng ito, lihim na tumutulong si Liam. Siya ang nagbigay ng mga ebidensya na nagpatunay na inosente ang ama ni Jana. Nalaman ni Jana na si Beatrice talaga ang nagnakaw noon at kasama nito ang ama ni Liam sa pagpapabagsak sa mga madrigal. Nagalit si Beatrice nang malaman niyang nabubunyag na ang katotohanan. Sa galit, dinukot niya si Jana at dinala sa lumang bodega kung saan nangyari ang mga dating kasamaan. "Kung hindi ikaw ang nandito, akin na sana si Liam. Akin na sana ang lahat," sigaw ni Beatrice habang nakatutok ang baril kay Jana. Dumating si Liam sa tamang oras. Nakipaglaban siya sa mga tauhan ni Beatrice at iniligtas si Jana. Nakulong na si Beatrice at napawalang sala na ang pangalan ng pamilya Madrigal. Pero hindi pa tapos ang laban. Nalaman nila na buhay pa pala ang ama ni Jana, nagtatago lamang dahil sa takot. Muling nakapagkita ang mag-ama at ito ang naging simula ng paghilom ni Jana. Ngunit may natuklasan silang masakit. Ang ama ni Liam ay may malubhang sakit at ito ay nagdadalawang isip na umamin sa lahat ng kasalanan niya. Nahirapan si Liam dahil sa pagitan ng pagmamahal sa magulang at sa katotohanan. Naging sandalan niya si Jana. Dito nila napagtanto na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagpatay o pagwasak,
kundi ang pagpapatunay ng katotohanan at pagbuo muli ng nawala. Sa gitna ng panahong ito, sinubukan pa ring bumalik ni Beatrice gamit ang impluwensya ng kanyang pamilya, pero matibay na ang pundasyon ni Jana at Liam. Kasama nilang nilabanan ang mga natitirang kalaban. Isang gabi, sa ibabaw ng yate habang pinapanood ang ganda ng dagat ng Bacolod, lumuhod si Liam at humarap kay Jana. Nagsimula tayo sa puot at paghihiganti, pero binago mo ang mundo ko. Mahal kita, Jana Madrigal. Handa ka bang isulat ang bagong kwento kasama ako? 5 taon ang lumipas. Pinagsama ni Jana at Liam ang kanilang mga kumpanya at itinatag ang Madrigal Sebastian Group na ngayon ay kilala bilang isa sa pinakatapat at matagumpay na negosyo sa buong bansa. Nakulong ng panghabambuhay si Beatrice sa Elizalde dahil sa maraming krimen na napatunayan na. Hindi na siya makagagawa pa ng gulo. Ikinasal sina Jana at Liam sa isang marangya ngunit makabuluhang seremonya. Naroon ang lahat ng taong naniwala sa kanila. Ang dating puno ng galit na puso ni Jana ay napuno na ngayon ng pagmamahal at kapayapaan. Nagkaroon sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Tinuruan nila ang mga ito na ang tunay na lakas ay wala sa pagganti, kundi sa pagpapatawad at pagbangon. Sa huling bahagi ng kwento, nakita silang nakatayo sa hardin ng kanilang bahay. Hawak ang kamay ng isa't isa habang pinagmamasdan ang kanilang pamilya. Ang paghihiganti ko ay nakamit na. Bulong ni Jana kay Liam habang nakangiti. At ako naman, ang nakamit ko ay ikaw. Sagot ni Liam sabay halik sa kanyang noo. Wala nang ikatlong tao, wala nang lihim. Ang natitira na lamang ay pagmamahala na tumagal sa kabila ng lahat ng bagyo. Wakas. At dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng Hiraya ng Tadhana. Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hiraya ng Tadhana,